Ama, paano ka naging ganyan kalakas? Hindi ko na magawang mag-alaw ang kahit isang parte ng aking katawan. Ngayon, sumuko ka na, anak. Nakikita ko na hindi mo kakayanin ang 3 banal na pagsusulit. Pero ngayon susubukan kitang tulungan. Dahil gusto kong patayin mo ang lalaking iyon at ipakita mo kung sino ka talaga. Kahit natalo ako ngayon ng madali, ngayon ay tinatanggap ko ito ng marangal. Pero kapag natapos ko ang 3 banal na pagsusulit, at kapag nagtagumpay akong patayin ang sayan na yon, lalabanan kita ulit, ama. Nakikita ko na mayroon kang mataas na pride, anak. Pero kung gusto mo talaga akong labanan, sige pagbibigyan kita. Anak, ano sa tingin mo kung simulan natin ang 3 pagsusulit ngayon? Ang unang pagsusulit ay ang pagkontrol sa gintong liwanag ng anghel. Kailangan mong linisin ang iyong kaluluwa sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo. Dahil kahit tayo ay mga anghel na, tulad ng mga mortal, tayo ay nagkakasala rin. Sa abot ng aking kalkulasyon, napansin ko na malaki ang binagsak ng iyong kapangyarihan, anak. Baka ang iyong masamang ugali ang nagpapababa sa iyong kapangyarihan. Ama, paano ko muling makuha ang kapangyarihan na nawala sa akin? Ang ama ni Daishin Kan ay kumuha ng isang piraso ng purifying water. Ang maliit na lalagyan na ito, ay mayroong malaking halaga ng gintong enerhiya. Nang maramdaman ni Daishin Kan ang enerhiya ng water, siya ay magugulat kung gaano karaming enerhiya ang kanyang maaaring makuha. Ama, ano iyan? Ito ang purifying water na ginagamit ng lahat ng mga anghel na mataas ang ranggo. Ginagamit namin ito upang linisin ang aming kaluluwa. Kung gusto mong makuha ang kapangyarihan ng immortalidad, kailangan mong gamitin ito, si Daishin Kan. Kahit hindi siya gaanong sigurado kung ano talaga yon, ay unti-unting lumapit sa pool of water. Nang makalapit na siya sa pool, ang tubig mula roon ay magkakaroon ng hugis kamay upang hilahin ang kanyang katawan. Nang makita ito ni Daishin Kan, susuntukin niya ang mga kamay ng tubig, ngunit wala itong epekto. Nang bigla na lamang ang kanyang katawan ay ibabalibag ng pool of water, kaya nalugmok siya at sobrang nasaktan. Nang matrap na si Daishin Kan, siya ay magsisimulang sumigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Bukod dito, unti-unti rin siyang nawawalan ng oxygen. Hindi ako makahinga. Parang mayroon akong nararamdaman na kakaibang sakit sa katawan na hindi ko pa naramdaman dati. Baka ito na nga ang tunay na kapangyarihan ng purifying water. Siguro kung alam ko na mangyayari ang ganito sakin, hindi ko na ito susubukan pa. Sa ibabaw, pinapanood ng ama ng anghel ang lahat ng nangyayari. Anak, di ba gusto mo ito? Ngayon, ang lahat ng mangyayari ay nasa sayo na. Sa kasamaang palad, kung mamamatay ka sa pagsusulit na ito, mawawala na ng tuluyan ang iyong buhay, at wala na akong magagawa upang buhayin ka. Kailangan kong kumalma, dahil kapag ginagalaw ko ang katawan ko, mas mawawalan ako ng oxygen. Bukod pa roon, unti-unti nang nauubos ang aking lakas. Kailangan kong magtagal. Bigla na lamang, ilang itim na apoy ang lalabas sa katawan ng anghel, at nagawa nitong panatilihin ang kanyang hugis dahil sa mga bula ng hangin na nabuo ng oxygen ng anghel. Ang madilim na enerhiya na sumasama sa apoy ay papasok sa isang bulan ng hangin, upang tuluyang mabuo ang kanyang katawan. Hahaha, nakikita ko na nakayanan mong alisin ang kasamaan sa iyong katawan, pero kahit ganun hindi ako aalis ng madali, dahil ang iyong katawan ay magiging akin, hahaha. Nang bigla na lamang, isang makapal na anino ang papaligid sa anghel, at sisimulan na siyang pahirapan nito. Sumuko ka na, anghel, ang pinakamasamang kasalanan mo ay ang pagbuo sa akin. Ang mundo na ito ay hindi para sa mga taong tulad nating dalawa. Kung gusto mo ng kapangyarihan, maaari kitang bigyan. Basta hayaan mo na ang kasamaan ay sakupin ang iyong katawan. Ang mga apoy na lumabas sa katawan ng anghel ay magsisimulang bumalik ulit, kaya muli siyang masusunog. Mukhang hindi siya magtatagumpay. Hinayaan niyang kontrolin siya ng kasamaan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit paulit-ulit ko itong nakikita sa dami ng anghel na gumamit nun. Babalik na lang ako sa trono ko. Totoo ba yan? Kailangan ko ng kapangyarihan mo, at kung ibibigay mo sa akin, tatanggapin ko ito ng buong-buong. Gagawin ko ang lahat ng kahit na imposible para talunin at patayin si Goku. Nang makita ng pool, na puno ng kasamaan ang katawan ni Daishin Kan, agad siyang pumasok dito at pinalaya na siya agad. Ama, napagtagumpayan ko na. Ngayon, ang laki na ng kapangyarihan ko. Hahaha.
Pero parang hindi ka pa rin malakas anak. Sobrang na-disappoint ako sa'yo. Ano ang sinasabi mo, ama? Kung nagtagumpay na ako, at handa na akong patayin siya. Hinayaan mo lang ang sarili mo na makontrol ng kapangyarihan ng kasamaan. Ano ang silbi ng kapangyarihan kung may malaking kapalit naman anak? Nang bigla na lang nagbago ang boses ng anghel. Tigilan mo na ako, dahil akin na ang katawan na ito, at wala ka nang magagawa. Agad na sinugod ng masamang anghel ang kanyang ama, at sa kalagitnaan nito, ay bigla siyang tumigil, at hinawakan niya ang kanyang kamay. Ano ang ginagawa mo? Di ba gusto mo ng malakas na kapangyarihan? Tama nga ang aking ama. Kung gusto ko ng kapangyarihan, kailangan ko itong kunin sa sarili kong pagsisikap. Nang bigla na lang, bumagsak ang isang gintong ilaw sa anghel. Sumigaw siya ng malakas, at ang masamang anghel sa kanya ay umalis na sa katawan niya. Hindi ko alam kung paano mo ito nagawa, pero hindi ako aalis sa lugar na to. Muling gumawa ulit si Daishinkan ng isang gintong sibat, at habang ginagawa ito ng anghel, lumabas ang mga kamay ng anino upang muling hawakan siya. Pero madali na lang itong naiwasan ni Daishinkan. Hanggat walang kamay ng anino ang makakahawak sa katawan ko, magiging okay lang ako. Pero nang makita ng masamang anghel na hindi gumana ang teknik niya, nilikha niya ang isang enerhiya sa lupa upang absorbahin ang kapangyarihan ni Daishinkan. Pero sa sandaling nagsimulang umabsorb na ang teknik ng masamang anghel, pinakawalan na ni Daishinkan ang kanyang gintong sibat sa kalaban. Pero ito ay agad na ibinalik ng masamang anghel sa kanya. Ano ito? Ang aking pinakamalakas na teknik ay natalo ulit, kaya sinubukan ni Daishinkan na labanan ang sarili niyang teknik, pero nasaktan siya at nasugatan siya. Ang teknik ko ay hindi gumagana sa masamang yun. Ang ama ni Daishinkan ay mapapasabi sa isip, sa totoo lang, mas nagiging exciting ito kaysa sa iniisip ko, baka dahil ito sa hindi madali ang unang pagsubok. Ngayong nag-evolve na ang kaba niya, hindi tatalag ang lahat ng mga teknik niya, kailangan niyang hanapin ang paraan upang talunin ito. Bagaman ang sagot ay napakadali lang, kailangan niya itong matuklasan ng siya lang. Agad na gumawa at ibinato ni Daishinkan ang mga bola ng enerhiya, ngunit nagawang iwasan ito ng kalaban, at agad nitong sinuntok si Daishinkan. Tinalo na ako ng aking ama kanina, ngayon tatalunin naman ako nito. Gaano nga ba kalaki ang mundo ng mga malalakas na tao? Akala ko ako na ang pinakamalakas. Anghel, binibigyan pa rin kita ng pagkakataon na sumuko at bumalik sa akin. Hindi ko iyon gagawin. Gusto ko lamang hanapin ang paraan upang talunin si Goku, makalipas ang ilang minuto, kung saan ang anghel ay naglunsad ng mga atake at mga teknik, ngunit wala itong epekto. Biglang ibinato ng madilim na enerhiya ang isang malakas na hangin, na nagtapon muli sa anghel sa purifying pan. Lumabas ang anghel mula sa pan, ngunit biglang huminto ang madilim na enerhiya sa pagsalakay. Bakit hindi na niya ako inaatake? Marahil natatakot siya. Sa purifying water, baka may limitasyon ang paggamit ng tubig na ito, ngunit kung ang enerhiya ay wala ng katawan, maaaring tuluyan ng mamatay ang enerhiyang ito. Hahaha, akala ko hindi mo matutuklasan ang kahinaan niya. Anak, sobrang pinag-alala mo ako. Ginamit ng anghel ang kanyang kapangyarihang isip upang kumuha ng malaking bahagi ng tubig sa pan, at bigla na lang binato ng anghel ang isang malaking bola ng tubig laban sa madilim na enerhiya. Nag-umpisa itong tumakas ng mabilis. Kung ang tubig na iyon ay makakadikit sa aking katawan, mawawala na ako ng tuluyan. Hindi ko yun papayag ang mangyari. Hindi kita hahayaang makatakas. Kumilos ng sobrang bilis ang anghel, inilagay ito sa likod ng enerhiya, at saka itinapon ang isang maliit na bola ng tubig. Ang maliit na bola ng tubig na iyon ang nagpawala sa madilim na enerhiya, ngunit sa paggawa nito ay lubos na naubos ang tubig. Hindi ito maaaring mangyari. Natalo ako ng mahinang yun. Grabe ang tanga mo. Nakalimutan niya na walang daan sa pinuntahan niya, at ang tubig ay muling bumalik sa pan. Nagtagumpay ka, anak. Hindi ko inaasahan na matutuklasan mo ang kahinaan nun. Bagamat pinakaba mo ako, pumasa ka sa unang pagsubok. Ngayon mayroon ka pang 2 pagsubok. Bilang gantimpala, magkakaroon ka ng kaunting dagdag sa kapangyarihan. Bumukas ang langit. Isang gintong anghel ang lumabas mula sa langit at hinipo ang ulo ni Daishinkan. Sa sandaling iyon, nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Samantala, si Goku, na marahil naloko ako ni Yuno. Ano ba ang nangyayari sa lugar na ito? Wala akong makita na anumang bagay.
Nararamdaman ko lamang ang isang malaking lakas ng mapanirang enerhiya na hindi normal, nang bigla, may isang kakaibang nilalang na biglang lumitaw. Kakainin ko ang iyong mortal na kaluluwa, at may mga sinulid ng enerhiya na dumiretso sa direksyon ni Goku, ngunit dahil sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan sa mata, nagawa niya itong iwasan ng madali. Ano ba ang meron sa tao na iyon? May mukha siyang tulad ng tao, ngunit hindi siya kamukha ng isang totoong buhay na nilalang. At higit pa roon, hindi ko maramdaman ang kanyang presensya at ang kanyang ki. Ang nararamdaman ko lamang ay isang kakaibang, mapanirang enerhiya na nagmumula sa tao na iyon. Dahil ikaw ay bago pa lamang sa lugar na ito ang Abyssal Massacre. Walang nakakalabas sa lugar na ito ng buhay. Iniisip ko na nadulas ka lang, kaya nakapasok ka sa lugar na ito, dahil wala sa tamang pag-iisip ang papasok dito. Anong kamalasan ang meron ka? Hahaha. Ikaw ang magiging pagkain ko. Isang hindi nakikitang anino ang biglang lumabas at bumangga kay Goku ng mabilis. Hahaha. Ikaw ay mamamatay na, at ang boses ng anino ay nag-echo sa buong lugar. Hindi gumalaw ang lalaking iyon mula sa kanyang kinatatayuan, sa aking pagbangga, marahil napakalakas niyang tao. Muling susubukan ni Goku na lumipad sa itaas upang tumakas, ngunit habang umaakyat siya, ang presyon ay lumalakas, kaya't nagdudulot ito ng pagkabali ng kanyang mga buto. Kahit na ang presyon ay sobrang lakas, pipilitin pa rin ito ni Goku kahit mamatay pa siya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, patuloy siyang umaakyat ng mas mataas. Subalit may kakaibang nangyari sa kanya. Mula sa kanyang katawan, maririnig niya ang isang boses. Ama, mas mabuti pang huwag ka nang magpatuloy sa paglipad. Bumaba ka na agad, sabi ng boses na tila nagmumula sa kaluluwa ng kanyang anak. Ito ang lugar na parang bilangguan. Kapag nasa loob ka na, hindi ka na makakalabas, at least alam mo na kung sino ang kalaban. Marahil kapag natalo mo siya at natapos mo ang Abyssal Massacre na ito ay makakalabas ka na, dahil ang Abyssal Massacre na ito ay pinagbabawalan kang lumabas, at ayon sa narinig ko sa lalaki kanina, wala pang taong nakalabas dito ng buhay. Anak, Waring, nagising ka. Alam kong hindi ka patay. Nang sabihin nila sa akin na iniligtas mo ang Universe 6, ipinangako ko sa sarili ko na magiging mas malakas pa ako upang tuparin ang iyong pangako. Nagising ako, Ama, dahil ang enerhiya ng lugar na ito ang nagpabangon sa katawan ko. Ngayong dalawa na tayo, marahil matatapos natin ang Abyssal Massacre na ito. Tama ka, anak, sabi ni Goku habang bumabalik siya sa baba. Magsisimulang lumabas ang usok sa kanyang katawan. Dahil sa paggising ng kanyang anak sa kulay lila na kapangyarihan, naghilom ang kanyang mga sugat sa loob lamang ng ilang segundo. Nakakatuwa, dahil ang kapangyarihan na yan ay matagal nang nawala, at ngayon nagagawa mong gamitin. Sino ka ba talaga? At nakayanan mong lumipad ng 500,000 metro, ikaw ay isang napakalakas na tao. Ang iyong pisikal na tibay ay sobrang nakakatakot. Nang biglang isang nakakasakal na presyon ang bumagsak kay Goku. Lumuhad ka, mortal, sabi ng taong anino, agad na bumagsak ang tuhod ni Goku. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, bumangon siya gamit ang kanyang determinasyon. Kahit na malakas ang presyon na ito, pipilitin ko pa rin itong labanan. Ang kapangyarihang ito ay sobrang katulad ng teknik ni Daishinkan sa aming paglalaban. Matibay ka. Ang di nakikitang anino ay lumitaw muli, ngunit ito'y nagawa niyang iwasan ng madali. Noong huling beses na siya'y lumipad patungo sa labas, ay mahina pa siya, pero bakit napakalakas na niya ngayon? Nakikita pa niya ang anino ko ng madali. Ang kapangyarihan na meron ang taong ito ay sobrang nakakatakot, pero ngayon, hindi ko na siya pagbibigyan, hindi na niya dapat pang maiwasan ang aking mga atake, at lalo na'y hindi niya dapat ito makita na, kung makita niya ito ulit, marahil ang lakas ng kanyang paningin sa kanyang mga mata ay kakaiba, nang bigla isang sipa ang tumama kay Goku, kung kaya't siya'y tumalsik sa isang spider web. Ang spider web na ito ay sobrang kakaiba dahil, ang sino man ang mahuli nito, ay kusa ng mamamatay kung hindi makakatakas. Hindi makagalaw si Goku, ngunit nararamdaman niyang ang kanyang ki ay unti-unting nawawala na, dahil sa gintong spider web. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas, at kakainin ko na ang iyong kaluluwa.